Maraming mga tao ang gustong-gusto na maging pinuno, na maluklok o magkaroon ng katungkulan, magkaroon ng mataas na katungkulan. Ito may sa bayan, sa pamahalaan, maaring ito'y sa bahay, sa paaralan, sa opisina, sa organisasyon ninyo, at maging sa simbahan man. Bakit ba gustong-gusto ng mga tao na maging pinuno o magkaroon ng mataas na katungkulan? Para sa iba, ang panunungkulan ay isang hanap buhay. Dito sila nakakukuha ng pera o pabor. Para sa ilan, ang panunungkulan ay isang karangalan na ikay maging tanyag, maging famous. Para naman sa ilan, ang panunungkulan ay isang kapangyarihan. At meron ding ilan na totoong at taos-puso ang kanilang paglilingkod, anumang posisyon meron sila. Ngunit mga kapatid, ang panunungkulan higit sa lahat ay isang mabigat na pananagutan. Sasagutin natin ito sa harap ng nasasakupan natin. Sasagutin natin ito sa harap ng taong bayan. At kung hindi man, ay sa harap ng Diyos. Sa mga pagbasa natin, malinaw na napakinggan natin ang mga mabibigat na hatol ng bayan ng Diyos sa mga pinuno ng bayan. At sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias sa mga saserdote, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Sa Ebanghelyo naman, mabibigat ang puna ni Jesus sa mga eskriba at sa mga pariseyo sapagkat gusto lamang nila ng kapangyarihan at karangalan. Yun lang, kapangyarihan at karangalan. Gusto nila na ng mga pagbati at papuri ng mga tao at ang posisyon ng karangalan sa mga handaan. Pinalalapad nila ang kanilang mga tanda ng karangalan, ang kanilang mga damit, tulad ng pilakterya at mga palawit sa kanilang damit, upang madaling makita, madaling mapansin ng mga tao ang kanilang karangalan. Pakitang tao lang ang kanilang layunin. Ginagamit ng mga pinuno na ito ang kanilang posisyon para lang sa kanilang sarili at hindi ang tunay na paglingkuran ang kanilang nasasakupan. Galit na galit ang Diyos sa mga pinunong tulad ng mga ito. Kaya maghanda ang mga ganitong uri, ganitong klase ng mga pinuno. Akala nila ay hindi na sila magagalaw dahil sa hawak na nila ang mga tao at kapit-tuko na sila sa kanilang kinalalagyan. Dapat nilang alalahanin na may Diyos na hindi nila hawak
Maaring makatakas man sila sa pananagutan sa taong bayan, hindi sila makakatakas sa kanilang pananagutan sa Diyos. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa at sinusuri ng Diyos ang kanilang mga puso. Tayo man, ano ang dapat nating gawin sa ganitong kalagayan? Una, huwag natin silang gayahin. Huwag sana tayong mahulog sa pag-iisip na dahil sa ginagawa nila, na dahil sa ginagawa naman nilang iba, lalo na ng mga nakatataas, okay nang gawin natin ito. No? Andun palagi yung temptasyon sa atin na gawin natin ito si boss nga Yan ang una dapat nating alalahanin. Huwag natin silang gayahin. Maliwanag ang sabi ni Jesus, gawin ninyo ang kanilang mga itinuturo, ngunit huwag ninyong susundin o susundan ang kanilang mga ginagawa. Pangalawa, kilalanin natin na ang katungkulan natin ay buhat sa Diyos at nasa ilalim ng Diyos. Ang pagiging guro, halimbawa, ay nasa ilalim ng pagiging guro ni Jesus. Ang pagiging ama ay nasa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Ang pagiging pinuno natin ay nasa ilalim ng pagiging pinuno ng Panginoon. Kung ang katungkulan natin ay nasa ilalim ng Diyos, dapat nating isaalang-alang ang Panginoon sa ating pamumuno. Hindi natin dapat basta gawin anong gusto natin, anong pabor sa atin. Dapat natin laging tanungin, ito ba ay naaayon sa batas ng Diyos o sa kalooban ng Diyos o hindi? Hindi din natin dapat gawin ang kagustuhan lang ng mga taong nasasakupan natin. Minsan, ang gusto ng ating mga nasasakupan ay hindi rin tama. Ngunit dahil sa takot at nangamba tayo na magrebelde sila, kapag hindi natin sila sinusunod, binibigay nila natin ang kanilang hilig. Gusto ng mga, halimbawa, sa paaralan, kapag gusto ng mga mag-aaral na walang klase, susunod ba ang mga guro sa kanila? Hindi. Hindi dahil sa gusto ng mga tao, halimbawa sa bahay o sa isang barangay, hindi dahil sa gusto ng mga tao na magsugal, ay papayagan na ang pagsusugal. Ang dapat ipairal o ipasunod ng mga namumuno ay kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos, na siya dapat ang batayan natin kung ano ang tama o mali. Kaya tayo rin huwag nating bastang-bastang sundin ang ginagawa o sinasabi ng mga pinuno natin. Suriin nating mabuti kung ito ay naaayon sa aral ng Diyos o hindi. Pangatlo, kung ang sinasabi naman ng mga pinuno ay tama, kung ang sinasabi nila ay tama, kahit na masama ang loob natin sa kanila dahil sa masasamang gawa nila, sundin natin ang mabuting payo nila. Pakatandaan po natin, iba ang aral kaysa gawa.
Napakaganda nga sana kung ang aral at gawa ay magkatugma. Ngunit kung hindi, sundin natin ang mabuting aral kahit na saan man ito nanggaling at huwag nang pansinin ang masasamang gawa. Merong isang binatilyo na galit sa kanyang ama. Galit na galit. Kaya ito'y nagre-rebelde siya. No? Ayaw na niyang mag-aral. Kahit na anong pilit, anong pakiusap o pananakot ang gawin ng mga magulang. Tinanong siya ng kanyang lolo, dahil malapit siya sa kanyang lolo, bakit ayaw mong makinig sa iyong ama? Sumagot ang binatilyo, bakit ko sa pakikinggan? Lasinggero siya at iniwan niya kami. Iniwan niya ang nanay. Sabi ng lolo, oo, nariyan na tayo. Masama ang ugali ng iyong tatay, sabi ng lolo, pero ang kanyang pakiusap sa iyo na mag-aral ay tama. Tama na dapat mag-aral ka. No? Masama ang kanyang ginagawa, pero matanda ka na, nauunawaan mo na ang tama at mali. Gawin mo ang tama na mag-aral at para sa ito sa iyong sarili, para sa iyong kinabukasan. Huwag kang magpapadala sa masasamang ehemplo na ginagawa ng iyong tatay. Kung susuriin po natin yung mga binabanggit, pakikiusap ng lolo, ay tama po ang sinabi ng matanda. Ito ay galing sa turo ni Jesus. No? Sabi ni Jesus, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Anya. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Huwag po nating gawing excuse dahil ang ating mga magulang o nakakataas sa atin ay masama ang ginagawa, ngunit kapag nagtuturo sila ng kabutihan para sa atin, ay dapat sundin natin. Mga kapatid, malungkot ang ating sitwasyon. Marami sa mga pinuno natin, maging sa gobyerno o sa simbahan man, ay hangad lang ang posisyon, ngunit walang malasakit sa panunungkulan. Ano ang dapat nating gawin? Una, huwag tularan ang masasamang halimbawa nila. Pangalawa, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Mananagot tayong lahat sa Diyos sapagkat ang panunungkulan natin ay galing sa Kanya. Pangatlo, kahit na masama sila, sundin pa rin natin ang tamang mga payo at programa nila. Maaring gamitin po sila ng Diyos para sa ikabubuti natin. At panghuli, ipagdasal natin ang ating mga pinuno. Makapangyarihan ng Diyos, mapalalambot niya ang pinakamatigas na puso at mapapuputi niya ang pinakamaruming konsensya. Kaya, palagi nating ipagdasal ang mga may katungkulan o tayong lahat na may katungkulan. Ito man ay sa bahay, sa paaralan, sa bayan, o maging sa simbahan, o saan man, na naway ating magampanan ng husto at buong puso at ayon sa kalooban ng Diyos.